Bumaba ang tinatawag na trust rating ni Pangulong Aquino. Base po yan sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Pero mas malaki ang ibinaksak ng trust rating ng inuusig ngayon sa impeachment court na si Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Jam Sante. Bumaba ang trust rating ng mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, maliban lamang kay Senate President Juan Ponce Enrile. Ang trust rating ni Enrile, ang presiding officer ng impeachment court na lumilitis kay Chief Justice Renato Corona, ay nasa 63%, mas mataas sa 59% noong Nobyembre. Ang nililitis namang punong mahistrado, malaki ang binagsak ng trust rating, 11% ngayon kumpara sa 29% noong Nobyembre. Habang tumalon naman sa 60% ang mga nagsabing hindi nagtitiwala sa kanya, halos triple ng 27% na nagsabi nito noon. Nananatili namang si Vice President Jejomar Binay ang pinakapinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan na may rating na 80%, bahagyang mas mababa kumpara noong Nobyembre. Bahagya ring bumaba ang trust rating ni Pangulong Aquino, 69% mula sa 74%. February 26 hanggang March 9 isinagawa ng Pulse Asia ang kanilang survey sa gitna ng ilang mahahalagang pangyayari sa bansa tulad ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Para naman sa kanilang approval rating, si Binay rin ang may pinakamataas sa 84% habang pinakamababa si Corona na 14%. Sabi ni Binay, determinado sila ni Pangulong Aquino na magtrabaho para sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Bagaman mas mataas ang trust rating ni Binay kay Aquino, masaya raw ang Malacanang dito. Historically, the Vice President naman has a trust rating and is higher than the President. You go through the surveys, even of the past administrations. The reason being, any criticism, if any displeasure is always directed towards the Chief Executive. Tumanggi magbigay ng komento si Corona tungkol sa survey. Kapwa naman natuwa sina Belmonte at Enrile sa lumabas na resulta. If you will notice, I had a substantial increase in Metro Manila. Sa Mindanao, bumagsak. Pero I guess it's happy naman ako at may substantial improvement sa home turf ko, which is Metro Manila. May mga panahon na ako'y nandun sa ilalim, kulelat ako'y nung araw. At ako'y demonyo, berdugo. Ako nagpapasalamat sa taong bayan na binigyan ako ng pagkakataon na mapansin nila. No? Pero hindi ko hinahangad yun eh. Gagawin ko yung akala ko na dapat gawin. Nilabas din ng Pulse Asia ang resulta na napupusuan daw ng mga Pilipino na kumandidato sa 2013 senatorial elections. Nanguna si Senador Loren Legarda, sinundan din na Senador Francis Escudero, DOTC Secretary Mar Rojas, Senador Alan Peter Cayetano at Cagayan Representative Juan Ponce Enrile Jr. Jam Sante, Nakatutok, 24 Oras.